Hello mga may Mars, kumusta? Mayong adlaw. Sumala sa ato ang naandan og nasabutan nga mohatag ta o reflection kung unsa nga ato nakatunan sa miaging parasya. Last Shabbat, August 8, 2026. Ang uluhan sa ato ang parasya last Shabbat mga may Mars, mao ang ree o tanawa. Diha na to makita ang ato ang parasya sa Deuteronomy chapter 11:26 to chapter 16. So, dali ra kayo ang pag-recall mga may Mars kay nakatuon naman ta ani. Ug unsa ang purpose na to ani? Makahatag kita og gamay nga mensahe, gamay nga refleksyon kung unsa ang ato ang nakatunan o kung unsa ang atong ang i-aplikar sa matag para siya kada Shabbat study sa Torah ni Abba. Kung wala ko masayop mga may Mars, dunay 54 ka para siya matag tuig. Ug sa akong nasabtan, magbalik-balik ra kini kada tuig ang parasya. So, ang gibasihan sa atong parasya atong last Shabbat, August 8, 2026 mga may Mars, diha sa Deuteronomy chapter 11 to 16. So, ako lang nang i-summarize ang ako ang nakatunan sa atong parasya last Shabbat. Sumala sa balaang kasulatan nga mabasa nato diha sa Deuteronomy chapter 11 verse 26. Ana ko mo focus sa nga bersikulo mga may Mars. Mabasa nato diri, tan-awa gipahimutang nako ang panalangin og tinunglo. So, klaro kaayo diri ang ug ato ang sabton mga may Mars. Taas man kayo to atong parasya la Shabbat, pero ako lang i-summarize. Unsa ang ato ang kakuhaan og pagtulunan, kung unsa nga ato nakatunan. Para nako dako kayo kay nigiya sa matag usa kanato ang ato ang Torah study sa parasya kada Shabbat mga may Mars. Ano man, klaro kayo, tinaw kayo ang gipasabot sa bersikulo. Abisan pa gani sa tema sa ato ang parasya tan-awa, gitagaan at tag-instruksyon ni Abba. Kumututok ta niya, kumutuman ta sa iyang instruksyon, sa iyang Torah. Kinabuhing dayon o panalangin ang atong madawat. Pero kung musupa ka sa Torah, musupa ka sa instruction, tunglo ang imong madawat. Daghan pa dito naisgutan sa tong parasya, apil na gani dito ang paghatag ug pag-uli sa ikanapulo ngadto ni Abba. Paghatag nga kinasing-kasing, apil na dito. Ngano man, ang pag-uli, ang para ni Abba, test of obedience na. Usa pa sab, source of blessing. So kung aduna tayo uli ni Abba, nagpasabot na aduna siya ipanalangin. Ngano man, si Amang Yahweh, amahan sa pagkamanggihatagon, amahan sa panalangin. Buot pasabot, kung anak ta ni Abba, dili ta magduha-duha sa paghatag o pag-uli para sa iyaha. 10% ra ang gipangayo ni Abba. Ato pa nang idinalo ang ato ang 90%. Atong timanaan mga may Mars, kung sabton jud nato ang parasya atong Shabbat, atong August 8,
2026. Naguluhan kini gri utan-awa. Kung tutukan og sabton na to ang instruction, ang tura ni Aba, si Aba gyud ang source sa tanang panalangin. Dili hangol ug dili dalo si Aba. Buot pasabot, ang pagkamanghatagon, ang pag-uli, ang para ni Aba, dili na to angay ikadalo. Kana kay test of obedience kana. Mo na akong mas dakong nasabtan. Apil na diha ang tininuod. Walay pagduha-duha kinasing-kasing nga paghatag. Maaplikar man na nato karon samtang nagkinabuhi, samtang nangalagad ta ni Aba, mga may Mars nga kung maghatag ta, di ta magunaw nagdautan. Ang paghatag nga kinasing-kasing wala na nay pagduha-duha. Kaya ang para ni Aba, manggid na. Kana, pagsukod po na. Ano, dili man nato tumanon nga naam na sa tura. Naana sa instruction ni Aba. Gusto kag panalanginan, tumana ang tura. Kung gusto kag tunglo, ayaw og tuman. Simple ra. Kay kining ato ang para siya kada Shabbat, Mama Mars. Dako kayo ni giya sa matag adlaw sa tong kinabuhi. Unya kung dili ta motuman sa instruksyon ni Aba, unsa may kapuslanan? Simple ra man na. Tan-awa, mututok ta ni Aba, tumana ang iyang instruction. Kung dili ka mutuman, tunglo ang imong madawat. Kung mutuman ka sa tura ni Aba, kinabuhing dayon na imong madawat. Kung magmanilapason ka sa tura ni Aba, kamatayon ang imong madawat. Iyon ana la ka simple, mga Maymars. Hinaut ko nga, sa kada parasya nato, kada Shabbat, kini mahimong giya nato, atong i-aplikar. Atong hinahinag-apply. Kaya og hinuktukan nimo ang balaang kasulatan, naa naman diha. Lisod ba ang pagtuman sa instruction ni Aba? Dili. Gibutangan na tagtamdan na ni Aba. Nga basta magmatinumanon panalangin ang imong madawat, kinabuhing dayon. Apil na diha tanan ang pagkabalaan sa kaugalingon, sa pagkaon, ug ang pagtabang, ug panghatag, ug kalipay. Diha ang ako ang dakong nakuha ag pagtulunan. Mangko nimo ang tininod nga kalipay sa pagpangalagad ni Aba. Kung adunay kalinaw ang imong una-una, malipayon kang mga lagad. Kalinaw sulod sa imong panimalay, kalinaw sa imong pamilya, kalinaw sa imong nangunag kasing-kasing. Diha, mangko nimo ang kalipay sa pagpangalagad ni Aba. Pagkabalaan sa pagkaon, kinla magmampingon ta. Kaya nga ato ang lawas, templo man sa Elohim, ug dapat magampingon ta sa ikasulod nato nga mga pagkaon sa ato ang lawas. Usap po na sa pagtuman sa instruction ug tura ni Aba. Magmabinantayon ta sa tanang higayon, mga Maymars. Ang atong pagpangalagad, dili ni basta-basta ang reward sa umaabot. Kinabuhing dayon ang gitagana ni Aba nato. Kung atong kinasing-kasing ang iyang instruction. Sumala sa Deuteronomy, sa atong parasya, Deuteronomy chapter 11 hantod sa
chapter 16. Diha, atong may nuktukan nga ang pagpangalagad sayon kung anaa si Aba sa atong kasing-kasing. Kung atong sabton og naon mga may Mars, duha ra man atong pilian. Pagtuman sa instruksyon ni Aba o ang pagkamasinupakon. Pagtuman, panalangin, kinabuhing dayon. Pagkamasinupakon, tunglo o kamatayon. Naisip si Rabbi Yashua nga atong manluwas ang atong sulundan. Mutuman ta sa instruksyon ni Aba mga may Mars. Hinaot ko nga ang matag-usa na to, labi na sa mga asawa, nga maablihan ang inyong kasing-kasing mga may Mars. Dili na magdumili. Bisan sa gamay lang higayon, sa pagtuon, sa pag-ukab, sa balaang kasulatan, aron makatuon sa balaang pulong ni Aba. Hallelujah.